Tignan natin kung ibivito niya yung insertions. Kung hindi niya ibivito yung mga insertions na yan, isa lamang ang kahulugan. Siya yung, hindi lamang siya kasabwat, he is the one behind this one kasi gagamitin na naman nila na panuhol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabagat natakot sila nung may outrage ang publiko, baka hindi na sila makapanuhol sa mga nasa House of Representatives. Ngayon, pinakikita nila na it's going to be the same formula. The question now is, what are we going to do about it? Mga kababayan, tulad ng sinasabi na ang issue ngayon ay yung 2026 budget. Wala pong kaibahan ito sa 2025. It's still equally the same corrupt budget. If you've listened to the bicameral conference committee, although pinakita nila in public through internet, no? Makikita mo na muro-muro pa rin. Klaro-klaro yung sigat sa yan at saka yung Mika, tawag ko nga doon, sa mukha pa lang, mukhang vampira eh. Doon yung Mika, parang sinisip-sip niya yung dugo ng taong bayan eh. So, kunyari, they are opposing the changes in the budget, in the BICAM, and yet at the end of the day, pumapayag pa rin. So, what kind of leaders we have in this country? Kaya, yun po, the PCIJ has reported that there's still massive insertions in the budget. So, walang difference. The only difference is, moro-moro, papakita, kunyari, in public. Unlike before na nakatago. Pero, at the end of the day, nag-giveaway pa rin ang mga senadors sa, sa buwatan ni Vince Dizon at ang House of Representatives. At saka yung Department of Transportation and House of Representatives. So, what is something new? When Saldico has identified the mastermind of the corruption as Mr. BBM, getting 25 billion in insertion and getting another 52 billion from the Alcantara scam in Bulacan, what do you expect? Will he stop, this president of ours? Will he stop with this corruption? It is very reflective doon sa 2026 budget na si Marcoy Jr., siya pa rin ang konduktor ng konsyerto. Meron na noong 2025, nakita na ng mga kongresista na galit yung mga tao sa insertions, ngunit hindi pa rin sila tumigil. Pinalitan na nga yung speaker. But what happened is that it's a different dog with the same collar. At mamaya po, kung i-discuss natin, nandito sa amin, these are indisputable facts tungkol sa sinong pinakamaraming insertions ngayon. Ang ating legislatura, in spite of the Belhica ruling na itong mga ganitong anomalya ay violative o labag sa ating saligang batas, ay tuloy pa rin ang paggawa nila. Hindi po sila sumusunod sa spirit at sa letter ng Supreme Court decision sa Belhica versus Ochoa. Ano pong gagawin natin? Sabi nga, to quote the famous words of BBM, anong gagawin natin? Hostage tayo eh. Kung hindi papasa itong 26, reenacted yung 25, which has been called the most corrupt budget in Philippine history. So we're caught between a rock and a hard place. These people have given us no choice to reenact a corrupt budget or to accept a budget that is equally corrupt, sabi nga ni kaibigang Ching Paras. So, nandyan po tayo. Ang problema, where is the outrage? Ito ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Hanggang kailan tayo magtitiis? Niloloko na naman tayo. Sabi nga, hindi dapat magkaroon ng insertions. DPWH pa lamang, bilyon-bilyon na.
Puwera pa yung Department of Health kung saan napakarami ring anomalya. DOTR, agriculture, yung mga farm-to-market roads, pati sa AFP, ang daming problema. Hanggang kailan tayo magtitiis? Ngayon, subukan natin si Pangulong Marcos. Kung babasahin niya ulit yung 4,000 pages, katulad ng iniyabang niya, last year na binasa daw niya, tignan natin kung ibivito niya yung insertions. Kung hindi niya ibivito yung mga insertions na yan, isa lamang ang kahulugan. Siya yung, hindi lamang siya kasabwat, he is the one behind this one kasi gagamitin na naman nila na panuhol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabagat natakot sila nung may outrage ang publiko, baka hindi na sila makapanuhol sa mga nasa House of Representatives. Ngayon, pinakikita nila na it's going to be the same formula. Alright, mga kababayan, no, magre-react po tayo dito no, sa mga statement ngayon ni Attorney Ferdinand Topacio at ni Congressman or ni former Congressman Attorney Jing Paras patungkol nga po dito mga kababayan sa bicameral conference. No? At dito na rin sa budget ng Pilipinas sa taong 2026 na kung saan ay meron pa rin palang mga insertion mga kababayan. Grabe, pagkakalam natin, no, sabi ng mga politiko natin ngayon na wala nang insertion, malinis na mga kababayan, no? Itong budget ng 2026. Pero ito mga kababayan, may lumabas nga na balita galing po ng PCIJ, no? Ito yung Philippine Center for Investigative Journalism. At dito po nakalagay mga kababayan na may pinakamalaking budget insertion sa taong 2026 budget. Itong si House Speaker mga kababayan, grabe. Si Isabela 6th District Congressman, House Speaker Faustino Bujidi, mga kababayan, grabe. Yung DPWH proposed budget lang doon sa kanyang distrito ay nasa 1,103,996,000. So pagdating dito mga kababayan sa House proposed budget ng DPWH, dito po yung sa Kamara, ay lumubo ng 3,783,996,000. Ayan, grabe. So yung insertion mga kababayan dito kay House Speaker D sa kanyang distrito ay 2,680,000,000. Imagine. So yun po yung kanyang insertion mga kababayan, no? Kay House Speaker lang po yan. Ang sumunod sa kanya na may pinakamalaking insertion ay walang iba kundi yung Chairwoman ng House Committee on Appropriation na si Congresswoman Micaela Swansing, mga kababayan, ng 1st District ng Nueva Ecija. Ayan. So yung proposed budget lang ng DPWH mga kababayan sa kanyang distrito ay 1,633,883,000. Pero nung pagdating sa House, ang proposed budget na mga kababayan sa kay Congresswoman Swansing ay umabot na ng 3,407,373,000. So yung na-insert mga kababayan, no, yung insertion dito ay nagkakahalaga ng 1,773,490,000. So far, ito yung pinakamalaking, mga kababayan, sila yung pinakamalaking may budget insertion sa congressman. Si House Speaker Bujidi at ang kanyang Appropriation Committee Chairwoman na si Congresswoman Micaela Swansing. So, sumunod sa kanya mga kababayan, isa ring Swansing, no? Di ko alam kung magkamag-anak ito mga kababayan from Sultan Kudarat, 2nd District, si Congresswoman Belia Vanessa Swansing na ang proposed budget lang sa kanyang district ay 2,304,048,000. Pero pagdating na sa House, yung kanyang budget na mga kababayan ay lumubo ng 3,875,156,000. So yung insertion sa kanya ay 1,571,108,000. So marami to mga kababayan, no? Meron pang taga Samar, Eastern Samar, Lone District, si Congressman Christopher Gonzales, no? Ang pang-apat na may pinakamalaking insertion, no? Basahin lang natin yung kanyang insertion, 877,250,000. Yun yung kanyang na-insert sa kanyang distrito. Sumunod si Congressman Toby Chanco ng Nabutas,
So meron pa palang insertion siya mga kababayan, no? Yung umabot ng 754 million ang kanyang insertion. Yung proposed budget lang sa kanyang district 362 million, no. So meron pong paliwanag dito dahil daw doon sa nasirang diki, no, sa dike doon sa nabutas nung pagbaha dahil sa lakas ng hampas ng mga alon doon sa kanyang lugar ay nasira yung mga dike mga kababayan, kaya siguro baka dito to ilagay, no, yung kanyang mga hininging budget, or di ko alam kung siya yung nag-request dito mga kababayan, kasi may sabi kasing parking, no, na sinasabi rin na kahit walang alam yung, or hindi naman yung congressman yung nanghingi, yung mga nag-alok lang na kasama nilang congressman na sinasabi lang parking, no, ipapark lang daw yung budget. So may mga ganun kasi silang mga sistema mga kababayan, no. Kaya ito dito natin mga kababayan malalaman itong pinagmamalaki ni PBBM na babasahin niya or binasa niya yung 4,000 plus pages nga nung 2025 national budget, pero ang nangyari pala ay kabaliktaran naman, marami palang insertion mga kababayan, no. At si Saldico nga mismo, yung dating committee chairman ng appropriation, ang nagbulgar na inutusan siya mismo ni PBBM mga kababayan. So tingnan natin kung matapos na itong bicameral conference at kung i-veto itong mga budget insertion dito mga kababayan ng mga congressman, no, na hindi lang po ito milyon lang mga kababayan, billion ang perang ito, no, na napunta sa insertion. At take note, dito lang po yan sa DPWH mga kababayan, no, na departamento. Wala pa po yung iba, yung DOH, yung sa DOTR, ano pa ba yung ibang mga sa customs, mga ganun, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na talamak din yung mga corruption mga kababayan, no? So DPWH lang po ito. So kung sum up mo yan mga kababayan, napakalaking pera na po yan mga kababayan, no? At meron ng mga haka-haka na baka gagamitin nga ito mga kababayan, yung mga ini-insert nila sa impeachment laban kay VP Sara Duterte sa 2026, no, sa next year, sa February 2026. So para daw itong pambayad na naman doon sa mga congressman na pipirma doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara, no, sa darating na February next year. At gagawin daw po nila itong for later release mga kababayan, FLR. Naririnig natin yan, no, sa mga hearing, yung FLR na sinasabi, yun po yung for later release. So hindi mo na i-release yan hanggat hindi mo na pipirma yung mga congressman doon sa impeachment complaint. So grabe mga kababayan, no. Sabi nga ni Atty. Topacio na napalitan lang yung mga pangalan, yung tao doon mga kababayan, yung House Speaker at yung Appropriation Committee Chairman, pero same pa rin naman yung kanilang ginagawa mga kababayan, no? Yung insertion na sinasabi nila, at pinagmamalaki pa nila na ni-live stream na, no? May mga witness na doon sa BICAM, which is ngayon lang nangyari kasi dati wala pong ganun, walang media. Sila lang mga kababayan, no? Although nagbabangayan kunwari, sabi nga ni Atty. Topacio at ni Atty. Jing Paras na kunwari nag-aaway sila doon sa ano, pero pag naka na yung camera mga kabayan, pag nag-recess or nag-stop muna yung nagtitipon sila doon sa isang gilid, tapos pagbalik ng live stream ay may decision na mga kabayan. So which is hindi natin alam kung ano nga yung pinag-uusapan din nila nung mga panahon na yun, kasi nakapatay muna yung live stream, nakasuspend, no, pag nakasuspend nga sila. Tapos ito malalaman natin, no, sa pamamagitan ng PCIJ, nakikita nila na mayroong mga budget insertion na naman itong mga congressman. Although meron pong refute dyan mga kabayan, no, si House Speaker Bujidi, no, sinabi niya na wala daw insertion, hindi daw totoo na may insertion dito sa DPWH, no, itong pinapakitang balita ng PCIJ, hindi daw po totoo yan, sabi ni House Speaker Bujidi. So malalaman natin yan mga kababayan pag pipirma na ang Pangulo, no, sa budget ng 2026, kung may i-veto ba siya dyan, at kung may i-veto magkano lang mga kababayan, no, kung may matira gaya nung nasa budget ng 2025 na meron lang po siyang maliit na portion na i-veto, pero mas malaki pa ang budget na hindi niya vinito mga kabayan, no. Malaki pa rin yun, no. Parang bahagi lang, piece of cake lang yung kanyang vinito, pero yung kabuuhan talaga ay hindi niya ginalaw. So yun mga kababayan, ano po sa palagay nyo itong mga
statement ngayon ni Attorney Jing Paras at ni Attorney Topacio, no? Kasi meron po sila talagang duda dito na gagamitin yan sa impeachment laban kay BP Sara pamasuhol doon sa mga congressman para pipirma muli sila doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.